Ikalawang araw na ng makilos protesta ng Iglesia ni Cristo laban sa Administrasyong Marcos. Nanindigan ng grupo laban sa pagsasampa ng kasong plunder laban sa miyembro nitong si Senator Rodante Marcoleta. Live mula sa White Plains Avenue sa Quezon City, nangungunan sa balita si Mon Gualvez. Mon, ang pinakalayunin pa rin ba ng INC rally ay itong hinihiling nila laban sa pagsasampa ng kaso kay Senator Marcoleta? Alam mo, Jiggy, hindi direktang sinabi ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na gusto nilang paatrasin ang ombudsman sa pagkasampa ng kaso ng plunder laban nga kay Senator Rodante Marcoleta na kanilang kaanib o kamiyembro. In fact, hindi raw sila tutol sa pagpapatupad ng batas. Ang mali lang daw, ang talaga pinakagusto nila, yung pagsasampa rather ng kaso. Ang tinutulan daw nila ay yung pagbaluktot sa batas para protektahan ng anilay mga tiwali. Ang pinupuna nga ng grupo ay yung anilay selective justice o pagpili lamang ng iilan para makasuhan. Pati na nga rin yung anilay panggigipit ng administrasyon kay Marcoleta dahil sa pagpapaimbestiga niya sa flood control scandal. Ang sabi naman ni Senator Marcoleta, pinatatahimik lang daw siya ng administrasyon para malagasan kahit papano yung mga kaalyado ni VP Sara oras na magsimula na yung Senate Impeachment Court. Matagal na raw na planado itong pagsasampa ng kaso laban nga sa kanya. Sige. At ngayong araw na ito may permit na itong kilos protesta. Kumusta ang sitwasyon dyan ngayon, Mon? Sige, sabi ng mga pulis, mas mapayapa raw at mas organisado daw kahit papano kumpara kahapon. Kasi ngayon, wala ng mga tao sa mismong highway o sa mismong EDSA at nagtipon-tipon na lamang dito sa kahabaan ng White Plains Avenue. Dito na lang yun at ng mga nakikilos protesta para nga sa ikalawang araw ng kanilang rally. Giit ng mga nakausap nating nakiisa sa kilos protesta, hindi naman daw sila nang gugulo. May mga dumayo pa nga, no, Jiggy, mula sa iba't ibang mga bayan, lungsod, na kalapit nitong Metro Manila para lamang magpalipas ng magdamag at talaga makiisa sa kanilang pinaglalaban na accountability and transparency at pagkontra sa anilay selective justice. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang kalahok sa rally. Dapat lang itama ang mali. Kasi kawawa naman kaming mamamayang Pilipino. Binoto namin sila eh. Dapat itinama nila, hindi nila kami niloko. Kaya nagtiwala lang naman kami sa kanila eh. Di ba? Oh, yun lang naman yun. Yung pagtitiwala namin, sinira nila. At Mon, sino-sino mga personalidad na dumalo dyan sa kilos protesta? Well, kahapon, Jiggy, kung babalikan natin, ilan sa mga bumisita talaga nakiisa dito sa kilos protesta ay sina Senator Alan Peter Cayetano na tumalo dito sa lugar at pumunta dito ang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos na nagpatutsyadang wala raw pakialam ang gobyerno sa lagay ng mga mamamayan. Habang bumalik naman ngayong araw si Congressman Leandro Leviste sa ikalawang araw nga ng rally. Pinagmalaki niya na mayroon daw nasa 500 mga taga-distrito niya sa Batangas ang nagpunta rin dito sa kilos protesta kahit na hindi miyembro ng INC para lamang makiisa sa ginagawa nilang rally. Tutol naman si Leviste sa planong kasong plunder na isasampa laban kay Senator Marcoleta. Narito ang kanyang pahayag. Napaka-hypocritical na inuuna ang kaso kay Senator Marcoleta na hindi naman allegedly galing sa pondo ng gobyerno sapagkat ang masasabi ko, napakaraming mga kongresista at senador ay tumatanggap ng pera galing sa mga DPWH contractors at napakaraming mga kampanya ay pinondohan ng flood control. At Mon, binigyan sila ng hanggang alas 8 ngayong gabi. May plano ba sila mag-extend? So far, Jiggy, wala pang plano na ibinibigay or isinasubmit na extension request itong organizers. Initially, ang hiling talaga nila umabot ng 3 araw itong rally. Technically 4 kung kasama yung kahapon. Pero hanggang Biyernes o July 3 ang pinaka-nais ng grupo na magsagawa ng kilos protesta dito sa lugar. Pero ayon sa Quezon City LGU, kailangan pa muna nga magsumite ng organizers ng request for extension kung nais nilang maipagpatuloy ito sa mga susunod na araw. Kumbaga, on a daily basis ang pag-approve ng lokal na pamahalaan
sa magiging request na permit ng organizers. Narito ang pahayag at paliwanag ng Quezon City LGU. Logistical challenge sa amin. Maraming tao sila, kailangan din namin ng maraming tao. Pag natulog sila rito, babantayan pa rin namin yung natutulog sila. Yan muna ang latest mula rito sa White Plains Avenue sa QC. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.